Sa nakalipas na mga buwan, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Nagsimula ito sa mga ulat na hinarang ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas. Gumamit sila ng water cannons para itaboy ang ating mga barko na ikinabahala ng maraming Pilipino. May mga ulat ding may mga Chinese fighter jets na mababang lumilipad malapit sa ating mga barko ng Navy. At ang pinakabago ay ang pagdikit ng sasakyang panghimpapawid ng China sa sasakyang panghimpapawid ng Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na halos ilang metro lang ang distansya. Maring kinondena ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga aksyong ito. Binabalak ng pamahalaan na maghain muli ng panibagong protesta hinggil sa bagong pangyayaring ito. Nakikita nila ito bilang paglabag sa ating soberanya at sa ating mga karapatan sa ating exclusive economic zone. Sa gitna ng tensyon, nakatanggap ng suporta ang Pilipinas mula sa ibang mga bansa. Ang mga pahayag ng suporta mula sa US, Canada, Australia at iba pang mga bansa ay malaking tulong. Ang mga barko ng US ay nagpatrolya rin sa West Philippine Sea upang ipagtanggol ang kalayaan ng paglalayag. Samantala, iginiit ng China na ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ay kanila. Binalaan pa nila ang Pilipinas na huwag makialam sa kanilang mga aktibidad sa lugar. Sinasabi nilang may kasunduan sila kay dating Pangulong Duterte, ngunit maring itinanggi ito ng kasalukuyang administrasyon. Ang issue sa West Philippine Sea ay may mahabang kasaysayan. Noong 2016, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration na pabor sa Pilipinas. Ngunit hindi ito kinikilala ng China at patuloy ang kanilang mga aktibidad sa lugar. Mahalaga ang West Philippine Sea dahil sa estratehikong lokasyon nito. Malaking porsyento ng pandaigdigang kalakalan ang dumadaan dito, kaya't malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng maraming bansa. Bilang tugon sa tensyon, pinapalakas ng Pilipinas ang ating sandatahang lakas. Plano nating bumili ng mas maraming mga barko at mga armas upang palakasin ang ating depensa. Kasabay nito, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ibang mga bansa upang lutasin ang issue sa West Philippine Sea. Lahat ay umaasa na sa pamamagitan ng diplomasya, maiwasan ang anumang labanan sa rehiyon. Ang layunin ng Pilipinas ay mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea para sa kapakanan ng ating mga mamamayan at ng buong mundo. Salamat ka-flyers sa panonood. Like our video, subscribe our channel and hit the notification bell to keep you updated. Para sa karagdagang ulat tungkol sa West Philippine Sea, panoorin ang video na may titulong All About the West Philippine Sea sa online class playlist. Narito ang ilang bahagi. Kumusta, mga kaibigan? Welcome back to online class dito lang sa The Flyers TV. Ang ating paksa ay tungkol sa West Philippine Sea. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang ganitong mga topic, i-like mo itong video at mag-iwan ng comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe upang manatiling updated sa ating mga susunod na video. Break time of 5. Magpatuloy tayo. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating karagatan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ito ay mas kilala sa tawag na EEZ ng Pilipinas o Philippine Exclusive Economic Zone na kinikilala bilang batayan ng mga hangganan ng mga teritoryo ng bawat bansa sa mga karagatan. Ito ay may layong 200 nautical miles mula sa dalampasigan ng ating bansa. Ito ay pangdaigdigang batas na nakasulat sa UNCLOS. UNCLOS is the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, also referred to as the Law of the Sea Convention. UNCLOS is an international convention that sets out the legal framework for the seas and the oceans by defining the rights and obligations of states parties with respect to the maritime environment. Napakahalaga nito sa ating mga Pilipino lalo na, at tayo ay napapaligiran ng katubigan at may mga kapitbahay tayong mga bansa na may sariling EEZ. Mga ka-flyers, ang West Philippine Sea ay sadyang atin na walang sinumang bansa ang may karapatan dito. Kapag lumagpas ka na sa 200 nautical miles, iyon ang maaring angkijin ng ibang bansa kung papasok ito sa kanilang EEZ o 200 nautical miles mula sa kanilang baybayin. International waters na ang hindi masasakop ng hangganang ito.